Samahan nyo na naman ako sa isa na namang paglalakbay dito sa Antipolo, Rizal, na kung saan kasama ko ang aking mga kapatid at dadayuhin namin ang isang lugar dito na merong lagoon at falls na tinatawag na Palanas Falls. Ayun guys, 2-in-1 sa isang lugar. Merong falls at isang lagoon. At syempre dito rin kami nagluto ng aming makakain ng umagahan at syempre tanghalian. Para mas matagal-tagal ang aming pag-i-enjoy ba yung malibot namin ng buong lugar, ma-explore namin yung buong lugar. Ang location nga pala nitong Palanas Falls and Lagoon ay yung kalagitnaan ng Mabilog Lagoon at yung Esbol Falls yun. Between the Mabilog Lagoon and Esbol Falls. Kaya pinuntahan din namin yung Mabilog Lagoon at yung Esbol Falls. Pero sila na lang ang nagpunta at nag-explore noon kasi ako ilang beses na ako nakapunta ron. At ang ginawa ko nga ay nagpaiwan na lang ako at nagsaing, nagbantay din ng mga gamit. Kaya samahan nyo kami guys sa aming adventure dito sa Palanas Falls and Lagoon. Umalis nga pala kami dito sa F. Carlos sa aming barangay, sa Barangay Baysa ng alas 5 ng umaga ng linggo. Ang target kasi namin makapaglakad-lakad ng maaga doon sa site kasi medyo talagang mahaba ang lalakarin namin. Siguro aabot din ng 45 minutes hanggang 1 oras. Pero pinakamatagal na siguro para sa amin yung 1 oras pinakamatagal na yun. Pero ang pinakamabilis namin siguro mga 40 minutes nandun na kami kasi medyo mabibilis pa naman kami lumakad. At wala pa namang problema yung pagdating sa paguran sanay naman itong mga kasama ko. Mas nauna nga ako sa kanilang napagod at kumain nga pala kami dito pagdating dito sa may malapit na sa buso-buso na to, yung mga kainan dyan. Kumain muna kami ng lugaw para syempre meron kaming lakas pagdating na sa lakaran. Kailangan mo talagang may lakas ka dun kapag pupunta ka ron kasi talagang mahaba ang lakarin. At kumaliwa na kami dito sa may tinatawag na Kabading Arc. Natatawa talaga ako kapag nagbo-voice record ako pag nandito na sa may Kabading Arc na to. Halina kayo mga kabading dito sa Antipolo. Kasi yung arc nga, di ba, nakakatawa yung pangalan niya, Kabading Arc. Napapaisip tuloy ako kung ano yung history ng Kabading Arc na yung kung bakit siya tinawag na Kabading. Siguro yung panahon maraming yung mga LGBT dyan sa lugar na yan. At yung mga nagtatawagan sila siguro kapag nagtatawagan sila, halina kayo mga kabading, at tayo ay rarampa na. At may iba nga pala tayo ng usapan na dahil nandito na tayo sa may Kalawis Bridge na to. Ito yung pinakapalatandaan na malapit na kayo. At ang palatandaan na malapit na kayo kay kuya dun sa pinagpaparkingan namin ay yung covered court. Kapag nakita nyo na yung covered court, siguro mga 200 meters na lang hanggang dun kay kuya. Yung pinagpaparkingan palagi namin kapag pupunta kami dito. Kasi mahalaga yung motor mo is safe. At hindi naman talaga kayang umakyat dun ng motor sa may bandang pataas na yun. Dahil kayang-kaya naman ng motor ko. Yun nga lang, may angkas ako syempre. Kailangan aangkas mo rin yung kasama mo kapag aakyat ka doon. Kawawa naman yung kung paglalakarin mo rin. Sabi ng kuya ko, yan ebidensya. Kayang-kaya niya, hindi raw siya hihingalin man lang. Panis, titignan natin. Ano? Malalaman natin yan mamaya, ano guys? Malalaman natin yan mamaya. Yan yung, ito ano pala to? Ano to? Yung... Hindi, ito na pinakamahirap dito guys. Oo, ito na yun. Wala mo sasagad pa dito. So, takbuhin ko ito pa ko ba Tangina, mga magnanakaw po yung kasama ko. Kilalanin nyo po yung mga yan. Mga bling na kasi pag tumanang pag natumba na yung saging mo, nandyan lang Huwag na kakak. Naririnig ko na yung hingal ni Tiyo mo dito sa likod. Palatandaan guys, may sumusunod sa atin. May sumusunod sa atin. May sumusunod sa atin. Bata pa no? Talaga may sumusunod sa atin guys. Sariwa pa. May sumusunod sa atin. Delikado. At ito na nga, nakarating na nga kami dun sa Palanas Falls and Lagoon nang siguro mga 40 minutes yung nilakad din namin para makarating dito. Ayan guys, makikita nyo yan yung pinaka-lagoon. Pero yung falls niya nandun sa may bandang baba niya. At dito nga ay nagpahinga muna kami at nag-prepare kami ng syempre yung mga lulutuin ng makakain namin ngayong umaga.
mag-aagahan po kasi kami dyan dahil nakakagutom talaga yung paglalakad. Kaya ang gagawin namin dyan mayroon kaming kakainin sa umaga at meron din kaming kakainin sa tanghali. Para yung kakainin namin sa tanghali gagamitin namin yung lakas na yun pabalik naman doon sa pinagparkingan namin doon kay kuya sa may tindahan. At itong mga kapatid kong kambal ang naglinis nga nung kikilawin namin na isda dahil masarap yan pag may kinilaw ka na isda. At the same time meron kasi kami dinalang kaunting inumin na gagamitin namin yung isda na medyo pampulutan lang. Masarap din kasi na mayroon kang pampainit dito sa mga ganitong lugar na malalamig katulad ng ilog na yan, malamig yan. Kaya kailangan mo ng kaunting kahit papano mayroon kang pampainit sa iyong katawan. Ang pinakamahalaga naman dito ay yung talagang wala kang iiwan ng mga basura kapag aalis ka na dito. Yung kasabihan na leave no trace, dapat kailangan malinis yung pinuntahan mo. Kailangan din pag aalis ka malinis din yung lugar na pag-aalisan mo. Kaya ganun ang ginagawa ko palagi every time na aalis ka sa isang lugar at pupunta ka kailangan kung ano yung nadatnan mo ganun din. Kasi napakahalaga talaga na ang isang lugar na maganda ay dapat hindi yan nadudumihan o napupulyot. Kasi nga para abutan pa rin ng mga apo natin yung mga ganito kaganda, paulit-ulit na ako yung mga ganito kagagandang lugar talaga maabutan pa ng mga natin, yung mga apo-apo natin, yung mga apo pa ng apo natin yon para yung maranasan din nila at makita pa yung mga ganito nga kagagandang lugar. Paulit-ulit din yung mga ganitong kagagandang lugar. At ayan nga yung mga kapatid ko lakad-lakad dyan papunta nga dun sa may Mabilog Lagoon dahil napakalapit lang naman dito nung Mabilog Lagoon. Siguro mga 50 meters lang yung layo niya nung Mabilog Lagoon. Yeah, down by the river, I sit up and watch the willows sway. Hook my worm as I'm learning, thinking about yesterday. The water's calm and I'm falling, going down memory lane. Can you cast me on back? She took off on a railway, I'm sitting on my tailgate. She was the one that got away. I thought it was the real thing, even bought a real ring. All of the frames on my wall. Every little thing I do makes me think about you. I keep on hooking and sinking, thinking how I keep catching fishes. But my only wish is I can turn back time. Gone fishing out my mind. I got my bait and my tackle the way your dad showed me. I'm at the place that I took you and got down on one knee. And all the bluegills are jumping like that September day. Can you cast me on back? She took off on a railway, I'm sitting on my tailgate. She was the one that got away. I thought it was the real thing, even bought a real ring. All of the frames on my wall turn gray. And now every little thing I do makes me think about you. I keep on hooking and sinking, thinking how I keep catching fishes. But my only wish is I can turn back time. Gone fishing out my mind, yeah. I've gone fishing out my mind, yeah. She took off on a sitting on my tailgate. She was the one that got away. I thought it was the real thing, even bought a real ring. All of the frames on my wall turned gray. And now every little thing I do makes me think about you. I keep on hooking and sinking, thinking how I keep catching fishes. But my only wish is I can turn back time. Gone fishing out my mind. At dito
dito nga pala ay nakapagluto na kami ng agahan para yung syempre mayroon ulit kaming lakas mamaya para yung puro enjoyment na lang yung gagawin namin mamaya kapag nakakain kami ng agahan. Tapos yung tanghalian nakaprepare na rin yung ulam namin. Hiniwalay lang namin yung pork chop na baboy nga pala yung gagawin naming ulam sa tanghalian dyan. Budget meal lang to guys, yung hindi masyadong magastos kapag ganito. Unang-una libre yung yung pupuntahan yung lugar at ang bibilhin nyo lang talaga ay yung pagkain nyo, yung makakain nyo dito. At matitipid nyo rin, syempre, ibabudget nyo rin syempre yung mga bibilhin yung pagkain. Kung maghahati-hati naman kayo sa isang grupo, ay makakatipid talaga kayo kapag ganito yung gagawin nyo. Hindi naman dito mahalaga yung mga mamahalin na ulam o pagkain. Ang mahalaga dito ay magkaroon ng laman yung sikmura nyo dahil kapag nagutom kayo dito, ay syempre, manghihina kayo at hindi kayo makakapag-enjoy masyado. Kaya kailangan yung baon nyo sulit din kapag nagbaon kayo. Kasi ang pinakagagastosin nyo lang talaga dito ay yung pangkain nyo saka yung panggas syempre ng mga motor nyo o panggas ng mga kotse nyo kung pupunta kayo dito. Pero yung kotse hindi ko sure kung saan ang parkingan ng kotse dito guys. Tingin ko parang hindi pwede dito yung kotse kapag magkokotse kayo. Hanggang doon lang siguro sa may bungad, sa may malapit sa may tulay. Pwede doon magpark ng mga kotse. Pero dito sa may papasok dito, hindi ko lang alam. Baka may upahan din doon ng parking ng mga kotse. Kasya naman ang kotse doon. At kung malakas naman ang inyong mga daladalang kotse, kayang-kayang akyatin yung nilalakad namin na yun hanggang doon sa may Manad Lampol. Nakakita rin naman ako ng mga nakakapasok na kotse dito, yung mga malalakas lang na kotse, yung matataas yung mga gulong nila. Pero pag tag-ulan talaga mahihirapan talaga dito kung pumasok yung mga kotse dahil nga napakadulas ng kalsada, nagiging putikan to kapag maulan. At dito nga ay nag-enjoy na ako kasama sila na naglangoy dito sa may Palanas Lagoon. At eto nga yung medyo baba ng Palanas Lagoon ay eto nga yung makikita nyo, napakagandang falls. Akala ko talaga wala ditong falls sa may Palanas na to. Akala ko lagoon lang. Pero nung napuntahan namin ay nakita namin dito nga sa may bandang baba na to, itong falls na to na napakalinaw din, napakaganda guys. At pumunta na kayo dito sa may Palanas. Kalagitnaan siya ng Esbol Falls at Mabilog Lagoon. Nasa gitna siya. Dito ay makikita nyo yung lagoon, yung Palanas Lagoon at yung Palanas Falls. Nagpapasalamat po ako sa mga nanonood sa akin, sa mga nanonood po sa aking mga content na ginagawa, sa mga videong aking inilalabas. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood sa akin. At muli mag-iiwan na naman ako syempre ng isang kadaga na iisa lang po ang buhay natin. Gamitin natin ito sa isang makabuluhan. Maglakbay tayo, tuklasin natin yung mga lugar na hindi pa natutuklasan ng ibang tao at hindi pa napupuntahan. Mamasyal po tayo, maging masaya po tayo sa ating buhay. Salamat po. Bye-bye.